Let's open our Bibles sa Hebrews chapter 13 verse 5. Babasahin ko po. Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama na dakila sa lahat, na aming sinasamba sa buong buhay namin at patuloy na sinasamba ngayong umagang ito. Bigyan niyo po ng kahandaan ang aming mga puso na matuto, Panginoon, sa mensaheng ibibigay mo ngayong umagang ito. Magkaroon kami ng humble spirit na tanggapin ang anumang ituturo mo sa amin at maipamuhay namin ito. Salamat po sa pagpapala na galing sa mensahe mo ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Gaya na sinabi ko kanina, ano ba ang gagawin natin kung ang Diyos sa pakiramdam natin ay napakalayo? Hindi natin maramdaman ang kanyang presensya, samantalang hinahanap ng ating puso kung nasan siya. Pero tandaan natin, God is real. Totoo ang Diyos. Ano man ang pakiramdam natin, ang Diyos ay totoo. It is easy to worship God when things are going great in your life. Ito naman yun, napakadaling magpasalamat sa Diyos, madaling mag-worship sa Kanya kung ang buhay natin ay napakaganda. Pero yung mga pangyayari sa buhay natin ay hindi naman laging maganda. Yun yung katotohanan nun, no? Hindi laging pleasant. Kaya nga, how do you worship God kung ganon na hindi maganda ang sitwasyon o yung kalagayan natin sa ating buhay? Ano ang gagawin natin? Gaya ng tanong ko kanina, kung ang pakiramdam natin ay parang napakalayo ng Panginoon Diyos. No? Milyong-milyong milya layo niya sa atin. Pero sabi niya, di ba, the deepest level of worship is praising God in spite of pain. Yung pinakamalalim daw na level ng ating pagpupuri sa Panginoon Diyos ay dun sa mga panahon kung saan tayo ay nasa malalim din na pagdurusa. At kung paano nga ba tayo magpapasalamat sa Panginoon Diyos sa panahon ng mga pagsubok? Paano natin isusurrender ang lahat sa Panginoon sa panahon na tayo ay nagdurusa? At paano natin siya mamahalin kung sa pakiramdam natin ay napakalayo ng Diyos sa ating buhay? Alam natin ito, no? Sa ating relasyon sa Diyos, hindi natin palaging nararamdaman na close siya sa atin. Hindi palagi. May mga panahon na nararamdaman natin na parang ang layo-layo ng Panginoon Diyos sa buhay natin. At alam naman natin na ang lahat ng relasyon ay kasama ang panahon ng closeness, no? Yung panahon ng paghihiwalay. Ganon din sa ating relasyon sa Diyos. Minsan parang malayo siya. At kapag ganoon, worship gets difficult. Nagiging mahirap yung ating pagsamba sa Diyos.
To mature our relationship to God, God will test us with periods of seeming separation na parang iniwan na tayo ng Diyos. So, kasama iyon, no? Sa proseso ng pagmamature ng ating relasyon sa Panginoon Diyos. Na may mga panahon ng parang, no, yung nakaseparate ang Diyos sa atin, na pakiramdam natin ay parang iniwan tayo ng Panginoon Diyos, na minsan isang umaga, nagising na lang tayo, na wala na yung naramdaman na lang natin na that our spiritual feelings are gone. Sa ating panalangin, ang pakiramdam natin ay tumatalbog lang sa kisame. Samantalang ginawa na natin ng lahat. No? Ni-review na natin yung jablo, pero wala pa rin nangyari. Lahat na ng kasalanan na nakatago sa atin ay nag-confess na-confess na natin. Gayunpaman ay wala pa rin nangyari. Minsan maiisip natin tatanungin pa natin ng Diyos, Panginoon, galit ka ba sa akin? Meron ka bang tampo sa akin? Meron ba akong nagawang malaking kasalanan na hindi ko alam na na-offend kita? O dinidisiplina mo ba ako, Panginoon? Bakit? Ang layo-layo mo. Meron ba akong kasalanan na dapat mo akong disiplinahin, kaya nangyayari ito sa akin? Bakit, Panginoon, hindi kita nararamdaman? Hinahanap kita, pero hindi ka maramdaman ng aking emosyon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, there is nothing wrong. Wala namang mali. No? This is normal. Normal po yun. Totoo na ang kasalanan disconnect us from intimate fellowship with God. Of course, isa yan sa mga consequence kapag tayo ay nasa panahon na tayo ay gumagawa ng mga bagay na labag o hindi naayon sa harapan ng Panginoon Diyos. Pero kadalasan din yung feeling of abandonment mula sa Diyos ay walang kinalaman sa kasalanan. Yun po ang totoo. Ito'y bahagi ng kaparaanan ng Diyos upang tayo ay lumago. Test from God. Kung patuloy pa ba natin siyang mamahalin, pagkakatiwalaan, susunod o susundin siya, sasambahin kahit na ang ating pakiramdam ay wala siya sa ating tabi, at walang ebidensya ng pagkilos niya sa ating buhay. Magpapatuloy ba tayo? Una, yung mamahalin pa ba natin siya? O ang pakiramdam mo, iniwan ka ng Diyos? Kung iniwan ka ng Diyos, sa pakiramdam mo, pagkakatiwalaan pa ba natin siya? Mag-o-obey pa ba tayo sa Kanya? Mag-a-abide pa ba tayo sa Kanya? Patuloy ba natin siyang sasambahin? Yan yung mga tanong, no? Na kung sa pakiramdam natin ay malayo ang Panginoon Diyos, yan yung mga tanong na maitatanong eh. At mas magandang masuri natin ang ating mga sarili na oo nga naman pwedeng maging tanong yung tanong na iyan. Kung ang Diyos ay parang inabandon na tayo. Yesterday morning, message sa akin yung anak ni Tata Freddy o ni Pastor Freddy
na sinugod sa hospital. Kaya lang, yung hospital sa Bukawi ay puno, then sinugod sa Malolos, hindi raw makahinga. Pero before that, 3 days na nilagnat, and then gumaling, naligo, nag-jogging, bumalik yung lagnat, 1 week, hanggang sa dumating nga yung balita kahapon na sinugod. At siyempre, kailangan ng panalangin. Tinawag ko yung dalawa kong anak na lalaki, si Jabez and Jethro, and yung wife ko, sa kwarto, and then nag-pray kami. Of course, ano pa ba ipapanalangin natin? Yung kagalingan niya at malagpasan niya yon. Maya-maya, napakabilis ng pangyayari. Wala na ang Tata Freddy. Kung minsan, ano mo na, Panginoon, bakit hindi mo sinagot yung panalangin ko? Pero, of course naman, kalooban pa rin ng Panginoon Diyos sa masusunod. Masakit, pero kailangan tanggapin. Anyway, na-promote na siya. Masakit sa akin sapagkat marami kaming plano sa ministry doon sa bundok, sa tukod. Pero nagpapasimula siya ng gawain doon, hindi na naipagpatuloy. Yung mga question, no? Pero hindi na ako natetempt magtanong sapagkat alam ng Diyos ang mabuti sa lahat. Kahit na yung kanyang hindi pagpaparamdam sa atin sa mga panahon na parang iniwan tayo ng Diyos, may dahilan ang Panginoon Diyos. Hindi dahil sa galit siya sa atin, hindi dahil sa galit siya at meron tayong ginawang kasalanan, hindi dahil sa meron tayong mga unconfessed sin, hindi po ron. Kadalasan mali sa mga Kristiyano ngayon sa kanilang pagsamba sa Diyos ay they are seeking experience rather than seeking God. Naghahanap sila ng experience. No? Experience ang hinahanap nila instead of or rather than seeking God. They look for a feeling. Ang Diyos at ang presensya ng Diyos ay binabase nila at ang karakter ng Diyos ay binabase nila sa emosyon. Ang pakiramdam nila kapag naramdaman nila o na-experience nila ang presence ng Diyos, nakasamba na sila. Feeling good. Pero ito po yun eh. Ang katotohanan, inaalis ng Panginoon ang ganoong pakiramdam upang hindi tayo dumipende sa emosyon lang. Hindi sa emosyon lang dapat tayo dumipende. At yun ang nais na ituro sa atin ng Panginoon Diyos. Seeking a feeling, even the feeling of closeness to Christ, is not worship. Ang omnipresence ng Diyos ay hindi dapat nililimitahan ng emosyon at hindi emosyon ang panukat sa presensya ng Diyos. Oo, gusto ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang presensya, but He is more concerned sa ating ibibigay na pagtitiwala kaysa sa ating emosyon. Faith, not feelings, that pleases God. Sabi niya, you cannot please God. Without faith, you cannot please God. So, napaka-importante sa Panginoon Diyos yung ating pananampalataya in spite of.
Hindi yung ating pakiramdam, hindi po yun. Yung makita niya na magtitiwala tayo kahit na hindi natin siya nararamdaman. Ang sitwasyon na higit na magpapalakas sa ating pananampalataya ay kapag nasa gitna tayo ng pagsubok, ngunit ang pakiramdam natin ay di natin matagpuan ng Diyos. Mas higit po iyong magbibigay o magpapalakas sa ating pananampalataya sa Diyos. Minsan para tayong bata, naalala ko si Jabez. Nung maliit pa, yung bunso ko, siguro mga 4 years old, 3 years old. Pag dinala ko sa mall, bigla akong pagtataguan yon. Tatago ako. And then, pinagmamasdan ko siya sa malayo, nagpapanik na, hinahanap ako. Minsan, parang ganun tayo, no? Pero tanda natin, ang Diyos ay patuloy na nakamasid sa atin. Lahat ay nakikita ng Panginoon Diyos, anuman ang nangyayari sa atin. Lahat ay hindi lingid sa Panginoon Diyos, anuman yung ating nararamdaman. Anuman yung nasa ating isipan, hindi lingid sa Panginoon Diyos yan. Lalong-lalo na rin sa panahon na tayo ay sa panahon na matindi yung ating pangangailangan sa Kanya. Hindi lingid sa Panginoon Diyos yan. Ang tinitingnan lang ng Panginoon Diyos ay kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya, kahit nasa pakiramdam natin ay wala yung Kanyang presensya. Gaya ng sinabi ko kanina, tinitingnan ng Panginoon Diyos kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya kahit hindi siya nagpaparamdam sa atin. Tinitingnan ng Panginoon Diyos kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya kahit na hindi umaayon yung nangyari doon sa hinihiling natin sa Kanya. Kahit na hindi yung kagustuhan nating sagutin niya, yung ating mga panalangin ayon sa ating kagustuhan ay iba ang sagot ng Panginoon Diyos. Kung minsan kasi pinipilipit natin ang Diyos na yung gusto natin ang maging sagot niya. Kung minsan nagko-question tayo, parang hindi tayo sinasagot ng Panginoon Diyos. Samantalang kung tutuusin, sinagot na tayo. Nagpupumilit lang tayo na ang Panginoon Diyos ay sumagot ayon doon sa gusto natin. Pero hindi ba itinuturo rin sa atin na yung kalooban ng Diyos ang pinakamainam sa lahat kaysa doon sa ating kagustuhan, kaysa doon sa ating kalooban? Hindi ba't itinuturo sa atin na lagi na ang kalooban ng Diyos dapat ang mangyari sa ating buhay? Oo, pinalangin namin si Tata Freddy na gumaling. Nung oras na yun, nagdurusa siya roon sa hospital. Kakabitan ng oxygen, sasaksakan ng suwero. Hindi na nagawa dahil nawalan na ng malay at hindi na na-revive. Susumbatan ba natin ng Diyos? Panginoon, hindi ba iniluhod namin sa iyo na nung mga oras na yon ay mabuhay siya at malagpasan niya yung kanyang kalagayan doon? Pero bakit namatay pa rin? Mas mainam ang kalooban ng Diyos. Gaano man kahirap, gaano man kasakit para sa atin na tanggapin, pero mas mainam pa rin kahit na sa ano pa man dahilan,
mas mainam pa rin ang kalooban ng Diyos. Kahit na napakasakit, kung kalooban ng Diyos, yan pa rin ang pinakamainam. How do you praise God when you don't understand what's happening in your life and God is silent? Paano ka magpupuri sa Panginoon Diyos kung hindi mo nauunawaan yung nangyayari sa buhay mo? At sa pakiramdam mo, ang Diyos ay tahimik. How do you keep your eyes on Jesus when they are full of tears? Paano mo itutuon ang iyong mga mata sa Panginoong Hesus kung punong-puno ng luha ang iyong mga mata? Mga kapatid, umiiyak ka ba ngayon? Katulad ng mga naulilan ni Tata Freddy. Punasan na ang mga luha. Sapagkat narito na ang paraan na tutulong sa atin kapag sa ating pakiramdam, missing in action ang Diyos. Tell God exactly how you feel. Sabihin mo sa Panginoon Diyos kung ano yung talagang eksaktong nararamdaman mo. Ibuga mo yung laman ng puso mo sa Kanya. I-unload mo lahat ng emosyon at nararamdaman. Panginoon, nasan ka? Hinahanap kita. Nais ko maramdaman ka, Panginoon. Ito ang pakiramdam ko ngayon. Nangihina ako. Kung ano-ano mga pag-aalinlangan na pumapasok sa aking isipan. Hinahanap ko yung kamay mo para ibangon ako. Hinahanap ko yung kamay mo upang pagalingin ako. Hinahanap ko ang iyong mga yakap, Panginoon, upang ako ay bigyan ng comfort. Hinahanap ko meron man lang akong masilayan na pag-asa. Subalit, Panginoon, nasan ka? Kung yan ang nararamdaman natin, bakit natin hindi sasabihin sa Panginoon Diyos? Ang gusto ng Panginoon Diyos, tayo mismo, ay maging matapat sa Kanya. Ito, alam niya yun eh. Alam niya yung nararamdaman natin at tumatakbo sa ating isipan. Ngunit kapag binanggit o sinambit ng ating mga bibig yung ating nararamdaman, makikita ng Panginoon Diyos yung ating honesty. Ang gusto ng Diyos ay matapat na pakipag-usap. Lagi na tandaan natin, God can handle our doubts. Yung ating anger, yung ating takot, yung fear, yung ating pagdurusa, yung ating pagkalito, at yung ating mga tanong. Hawak-hawak ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan at hindi natin maitatago. Kaya nga, yung eksaktong nararamdaman natin, sabihin natin, Panginoon, kung meron po akong kasalanan, ano po ba, ipakita niyo po sa akin. Hindi maaaring hindi magpahayag ang Diyos sa kanyang mga anak. Katulad nitong ating pinag-aaralan. Anong gagawin mo kung malayo ang Diyos? Hindi pa, ipinahahayag niya ngayon ang dahilan kung bakit may mga oras na hindi nagpaparamdam ang Diyos sa buhay natin. Ano pa? Focus on who God is. Huwag doon sa ating emosyon. Doon tayo mag-focus kung sino ang Diyos. Kung ano ang karakter ng Panginoon Diyos. Mag-focus tayo doon sa kanyang kalikasan na hindi nagbabago. Focus on His unchanging nature. Tandaan natin, God is an immutable God. Hindi yan magbabago. He is yesterday, today, and tomorrow.
Hindi yan magbabago. Kung iniibig tayo kahapon, kung iniibig tayo dun sa panahon na tayo ay makasalanan pa, hanggang ngayon, hindi nagmamaliw at hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na napakarami nating kahinaan, kahit na hindi tayo deserve, yung grace ng Panginoon Diyos, hindi niya i-withhold iyan sa kanyang mga anak na patuloy na magtitiwala kahit na sa panahon na sinusubukan tayo na kung wala siya at nagpaparamdam siya na wala siya. Sa panahon ng pakiramdam natin, malayo ang Diyos, tandaan natin, panghawakan natin, yung binasa natin, no? Yung kanya mga pangako, lagi na panghawakan natin yun. Huwag nating limitahan yung omnipresence ng Panginoon Diyos sa ating emosyon, ng ating emosyon. Hindi po yun ang batayan. Lagi nating iisipin na ang Panginoon Diyos ay lagi na nandiyan sa ating tabi. At panghawakan yung pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. So doon tayo mag-focus kung sino ang Diyos. Doon tayo mag-focus na ang Diyos sa kanyang kalikasan ay hindi magbabago. Mag-focus tayo that He is good and loving. Na ang Panginoon Diyos ay mabuti at mapagmahal. Na ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang maganda rin dito na ang Diyos ay interesado sa bawat detalye ng ating buhay. Kaya imposibleng ang Diyos ay iwanan tayo. Sapagkat napaka-importante no, sa Kanya yung ng bawat detalye ng ating buhay. Ano ibig sabihin nito? Napaka-importante ang bawat kaganapan sa ating buhay. Na meron siyang pangako, panghawakan natin yun, mag-focus tayo ron na ang Diyos ay merong magandang plano sa ating buhay, ano man ang kinakaharap natin o pinagdadaanan natin ngayon. Higit sa lahat, mag-focus tayo na ang Panginoon Diyos ay patuloy na nagliligtas hanggang ngayon. Excuse po. Trust God to keep His promises. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon Diyos na hindi niya sisirain yung ating mga pangako sa atin. During times of spiritual dryness, you must patiently rely on the promises of God, not our emotions. Sa panahon na parang tagtuyot ng dumadaan tayo sa spiritual na tagtuyot, kailangan patuloy pa rin tayong mag-rely o magtiwala sa pangako ng Panginoon Diyos. Huwag sa ating nararamdaman. At pagtiwala tayo na dinadala lang tayo ng Panginoon Diyos doon sa pinakamalalim na level ng maturity. Ibig sabihin, bahagi ito ng ating malalim pa na paglago at matibay pa na pananampalataya para sa atin. Hindi ba ang matibay na pananampalataya ay grace? Hindi ba habang lumalalim at tumitibay ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, ay mas lalo tayong nagiging matibay sa pagharap sa anumang bagyo sa buhay natin? Hindi ba grace yun? Samantalang ang iba ay sa kahinaan ng kanilang pananampalataya o wala silang pananampalataya, umihip lang ng bahagya ang bagyo ng buhay, nabubuwal na at hindi na makabangon. So ano man yung pagsubok na binibigay ng Panginoon Diyos sa atin, gaya
Gaya ng ating pinag-uusapan na kung ang Diyos ay may panahon na hindi siya nagpaparamdam at bahagi iyon at kasama iyon upang tayo ay magkaroon pa ng mas malalim na pananampalataya. Hindi ba't iyon ay grace? Marunong ang Diyos. Meron siyang pamamaraan na hindi natin pamamaraan. Ang kailangan lang natin talaga ay makilala natin ang lubusan ng Panginoon Diyos, yung kanyang karakter. At sa bawat pagtuturo niya ay meron tayong kahandaan na matuto. Hindi malugmok. At sa bawat pagtitibay o habang tumitibay ang ating pananampalataya, hindi ba nagiging matapang tayo? Isa yon sa mga tinuturo ng Panginoon Diyos na ang kanyang mga anak ay maging matapang sa buhay na ito. Bakit nga hindi? Ano man laban na kinakaharap natin, hindi natin laban yan. Tandaan nga natin yon. Mas mainam mabuhay sa pananampalataya sapagkat nandoon ang kagalakan ng Diyos. Mahina naman kasi talaga yung relasyon na nakabase lang sa emosyon. Sapagkat ang emosyon ay mababaw lang. Ano man relasyon na nakabase lamang sa emosyon ay mababaw. Tandaan natin, ano man ang nangyayari sa atin, no? Circumstances cannot change the character of God. Hindi kayang baguhin ang anumang nangyayari sa buhay natin ang karakter ng Panginoon Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, mananatiling Diyos. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay umibig sa atin, mananatiling iniibig tayo magpahanggang ngayon ng Panginoon Diyos at sa mga susunod pang panahon. Ano man ano man ang sitwasyon natin ngayon. God's grace is still in full force. Patuloy pa rin yung grace ng Panginoon Diyos. Bumubuhos pa rin siya. Hindi yan humihinto. No? Pinauulan niya pa rin yung grace niya sa kanyang mga anak. He is still for you, kapatid. Even when you don't feel it. Yun eh. Kahit hindi mo siya nararamdaman, ang Diyos ay nasa sayo, kapatid. At nasa sa akin. Isa pa. Huwag tayong maging malilimutin. Remember what God has already done for you. Lagi na alalahanin natin yung mga nagawa na ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Sa akin at sa iyo, kapatid. Lagi natin babalik-balikan yon. 2,000 years ago, namatay ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Jesus gave up everything so you could have everything. Isinuko niya na yung lahat-lahat doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng lahat-lahat. Hindi yung material blessings, no? Yung buhay na walang hanggan na hindi naman tayo karapat-dapat, hindi ba sapat na yon upang patuloy tayo magtiwala sa Kanya? Hindi ba yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na upang magpatuloy tayong sumamba sa Kanya? Hindi bali lang maging pinakamahirap na tao. Basta, nandun ako sa aking Diyos. At anak ako ng Diyos. Kesa napakayaman mo pero hindi ka anak ng Diyos. Tandaan natin, nang isinuko ng Panginoon Diyos ang buhay niya para sa atin, at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas,
nasa atin na ang lahat. Kaya na sinabi ko, if God never did anything else for you, deserve pa rin siya sa patuloy nating pagbibigay ng papuri for the rest of our life. Because of what Jesus did for you on the cross. Kung sakali man, basta mabigat kang pinagdadaanan, karapat dapat pa rin sambahin ang Panginoon Diyos. Dahil doon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Mga Kristiyano, dito tayo magtatapos. Kung ang pakiramdam natin ay parang malayo ang Diyos at di siya kumikilos sa buhay natin, alalahanin natin ang paghihirap niya sa krus. Ulitin ko, Jesus gave up everything so you could have everything. Ano sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5? Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ano man ang sitwasyon, nararamdaman man natin siya o hindi, patuloy pa rin dapat na tayo ay magtiwala, sumamba, ipagkatiwala lahat, isuko lahat ng takot, lahat-lahat, karapat dapat na isuko natin sa kanya lahat at magtiwalaan siya. Sapagkat yung kanyang pangako kahit kailan hindi niya sisirain na He will never leave us nor forsake us. Tandaan natin, hindi tayo iniligtas ng Diyos, hindi tayo tinawag ng Diyos para iwan niya lang. Ito po ang iiwan ko sa inyo sa pagtatapos natin. Ang puso ng pagsamba at pagtitiwala ay ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos kahit na hindi natin siya nararamdaman. Tandaan natin, ang Diyos nananatiling nasa puso natin, nandyan pa siya hanggang ngayon. Muli, magandang umaga po. Tandaan natin kung habang may pag-asa, patuloy ang buhay, o habang may buhay, patuloy ang pag-asa. To God be the glory po. Kung magtatanong ka at hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan na ikaw ay pupunta sa langit, tandaan natin, death is inevitable. Hindi mapipigilan yan. Mangyayari yan. Subalit kung hindi ka nakasisigurado, kapatid, na kung saan ka pupunta kapag sa oras ng kamatayan, meron po solusyon. Ang sabi ni Jesus, ng Panginoong Jesus sa John 14:6, ako ang daan, ang buhay at katotohanan, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Siya po ang solusyon, siya po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Wala na pong iba. Hindi po ang mabuting gawa, hindi po ang relasyon. So, kung gusto mo ng solusyon at gusto mo ng sagot, no? At hindi ka nakasisigurado na kapag ikaw ay binawian ng buhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta ka sa langit, kapatid. Tanggapin mo lamang ang Panginoong Yesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Muli, maraming salamat po sa patuloy natin pagbibigay ng panahon sa araw-araw, sa bawat umaga ng ating araw, sa pakikinig ng kanyang salita. To God be the glory po. This is Pastor Rani Almasan o Pag-asa Bible Baptist Mission. Ingat po kayong lahat.